Hello, welcome to my channel. Itong video po na ito ay updated po na pag-draft ng basic pants. So, mas madali po kayo dito matuto sa video na to. So, try to practice po at paulit-ulit nyo pong panoorin yung video para matuto po kayo. Napakadali lang po ito na mga technique po namin paano makagawa ng basic pants. Okay? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe pa sa akin at sisiguraduhin ko po sa inyo na patuloy ko pong pagbubutihin ang aking mga video. Salamat po. Enjoy watching. Thank you. Okay, ito po yung ating ngayon. Size ng medium. Waist is 26, hips 36, waist to hips 37, waist to crotch 9, knee 14, and ankle 10. So ulit tayo magbe-base po ng sukat ng mag-pattern. Okay, simulan na po natin. Mula po dito sa dulo ng ating pattern paper, magdadaan po tayo ng 2 inches. Ayan po, tapos guhitan po natin ng straight line. Okay. So, gamit ako ng pencil pen. Yan na po. Tapos, mula dito sa gilid naman, kuha din tayo ng 2 inches. Sa dulo ng pattern paper na to. Tapos guhitan natin ng straight line. Hanggang sa dulo. Ayan na po. Ito po yung first step natin. Yung next step naman, mula dito sa intersection na to, bababa tayo ng 7 inches yung waist to hip. Standard po ito para sa medium size. Ayan. Tapos, guhitan natin ng straight line. Pangalanan ko tong linya na to, ito sa ibabaw. Ito ay waistline. Yan. Tapos, ito naman, hip line. Okay. Mula dito ulit sa taas, sa kanto na to, bababa tayo ng 9 inches para makuha natin yung ating crotch line. Ayan. Ayan. So, pangalan natin tong crotch line. Ayan. So, kung wala naman kayong sukat ng crotch line mula waist hanggang crotch, pero may hip line naman kayo, dagdag lang kayo ng 2 inches. It's standard po talaga yan. So, mula sa hip, baba ng 2 inches, standard. Tapos, kukuha tayo ng length ng pants natin. Ang length ng pants natin is 38. 38 po yung length nito. Ito lang po yung kukuha.
Hindi po lahat 38. Ito lang, based na ako sa sukat ko. 38. Ayan. Mark tayo dito. Tapos, guhitan natin ng straight line hanggang sa dulo. Ayan. Guhitan natin ng straight line. Tapos, pangalan natin tong hemline. Yan. Dito, bali length to. Length. Yan. Tapos, ang next step natin ay kukunin natin yung knee line, yung tuhod natin. So, mula sa crotch line hanggang sa hemline, kukunin natin yung gitna, center niya. Yun po yung knee line natin. So, ganyan ang tip measure natin. Ganyan natin sa crotch line hanggang sa hemline. Tapos, yan. I-fold down natin. So, ito na yung hemline natin, knee line natin. Tapos, ayan natin, guhitan natin dito sa dulo para magawa natin ng straight line. Ayan. Then, straight line. Tapos, pangalanan natin itong knee line. Yan, knee line. Okay, ito na yung second step natin. Nilagyan natin ng mga linya na yung waistline niya na, hip line niya, crotch line niya, knee line niya, tsaka hemline niya. Next step tayo. Ito muna tayo sa taas hanggang crotch. Okay? So, mula dito sa waistline. Okay, sa hip line pala. So, dito sa hip line natin, kukunin natin yung 1/4 ng hip line natin. Ang hip line natin is 36. So, yung 1/4 niya ay 9. Okay? So, ano natin yung 9? Ayan. Pag sa front pattern tayo ng pants, magbabawas sa hip line, magbabawas tayo ng 1/2 inch. Standard po yan ha, standard. So, magiging ano lang po to, 8 in 1/2. So, mula dito, balik dito sa 1/2. Yan. So, 8 in 1/2 na lang. I-measure din natin sa taas para mabuo tayo ng linya. Yan. Then, linyahan natin ito. Yan. So, yan. Naano natin yung yung center front. Tapos, next naman, mula dito, kunin natin yung 1/4 ng waistline. Ang 1/4 ng waistline natin, balang waistline natin 26 and 1/4 nito is 6.5. So, lay natin yung tape measure dito. Tapos, 6 in 1/2. Tapos, magdagdag tayo ng 1/4 natin, seam allowance. Sa front lang po yan, ha. Tapos, i-connect na natin to mula dyan sa 1/4 additional hanggang hip line. Yan po. Hanapin po natin yung smoothness ng curve ruler. Yan.
Ayan. So, ngayon, ang next step natin sa crotch line na. Dito sa crotch line po, yung, di ba may extension to dito, ang gagawin natin, kukunin natin yung 112 ng hip line. So, ang 112 ng hip line, ang gagawin mo lang is, i-divide mo lang yung hips by 12. So, therefore, 3 po yun. 36 divided by 12, 3. Tapos, babawasan mo siya ng 1 inch. Kasi yung 1 inch na yun, idadagdag natin dun sa back mamaya. So, bali 2 inches lang sa front. Standard po yan kahit anong sizes. Basta, yung extension dito, 112 ng hip line. Tapos, sa front, minus 1. Tapos, yung 1 inch na titira, sa back natin idadagdag yun mamaya. Standard po yan. So, ayan, 2 inches po. Yan po. Ngayon, magawa lang tayo ng curve yan. Dahil lang naman yan, i-ano lang natin. I-adjust lang natin yan. Ng curve ruler. Ito po. Ganyan po. Then, curve. Ayun na po yung upper part ng front panel ng pants natin. Okay. Ngayon, i-square natin yung dito hanggang hemline. So, ang gawin, wala kayong mahabang ruler. Ang gawin na lang natin, kunin natin dito yung sukat nito. So, ito po ay 10 in 1/2 po. I-sukat natin dito sa knee line. Ayan. Then mark. Then in 1/2. And then sa hemline din. 10 and 1/2 din po. Ayan. Tapos, so, i-ano natin ng straight ruler. Ayan. Yan po. Ngayon, kukunin po natin yung grain line niya. So, pagkuha ng grain line niya, or pressing line, ang ibang tawag doon. Bali dito, fold lang natin to. Ito po yung grain line natin. Yan po. Tapos, ituloy-tuloy lang natin hanggang hemline. Then, lagyan natin ng straight line. Ayan. Hanggang dito sa taas. Ayan. So, ito na yung green line natin. Ayan. So, nakikita nyo, buo na siya yung front panel natin. Ngayon, kukunin natin yung sukat ng knee line, circumference, at saka yung hemline. So, yung knee line natin, ang tuhod natin is 14. So, divide mo yan by 4 para makuha yung 1/4. So, it's 3.5 o 3 and 1/2. So, gawin natin dyan, 3 and 1/2 dito and dito 7. Yan po, sorry. Ayan, maling ano pa ninyo. 3 and 1/2 and 3 and 1/2. Yan. Ngayon, pag sa front, pag front panel,
magsasubtract tayo ng 1/4. So, mula dyan, subtract ng 1/4. So, wala na to. X, ito na yung bago. Same din po dito. Subtract ka ng 1/4. Ito na po yung bago. Ito. Tapos sa hemline naman, ang hemline natin is 10. 10. So, divide by 4 is 2.5. Yan. 2.5 siya. Yan. 5. Yan. Ngayon, bawas ulit ng 1/4. X na to. Ito na yung bago. Same din po dito. X na rin to. Yan. So, next step natin, i-connect natin itong point hanggang sa hemline hanggang sa knee line with straight ruler. Yan po. Same din po dito sa kabila. Yan. Tapos dito naman po sa inseam natin, sukat gamit po itong roller na to po. Ganit itong side po ang gagawin natin, ang kukunan natin. Yan po. Yan. Tapos dito naman sa side, medyo crucial to dito kasi may curve talaga yan dyan. Ang gagawin natin, ganyan naman po siya. Yan. Hanggang dito sa crotch line. Kailangan smooth lang po siya. Yan. Tingnan nyo po dito kailangan smooth po siya. Okay lang dyan kahit gumanyan muna yan siya. Mamaya may technique tayo dyan. Kasi kailangan maganda talaga yung pagka-curve nito. So ganyan muna. Tingnan yung position ng curve roller ko. Magaganyan siya. Palagpasin lang muna natin yan siya. Yan. Tapos, i-connect na natin itong line hanggang dito. May broken line, may space dito na hindi naman pwede yung ganyan. So, i-ganyan natin yung roller. Hanap tayo ng magandang curve. Yan. Yan na po. Yan o. Smooth na siya hanggang dito. So, yan na po yung final niya. Yan. So, ito na po yung final niya. Ayan, nagawa na natin yung front panel natin sa basic pants natin. Semi-fit pala to semi-fit to. Yung ganitong fit. Okay, ngayon yung punta tayo sa back. Same pattern. Mag-umpisa po tayo dito sa upper part. Ngayon, yung 2 inches na to, i-ano natin dito sa taas. Ilagay natin itong 2 inches dito sa center front. Yan. Ganyan. Tapos, straight line ka pataas. Yan. Tapos, mula dyan sa kanto na to, akit ka ng 3/8. Ay, 3/4. Sorry. Yan. Tapos mula dyan sa 3/4, i-measure mo yung waistline natin, 1/4. 1/4 is 6.5. 6.5 dito plus mag-ano po tayo ng 1 inch para sa dart allowance natin. Bale 7.5 po siya. So ito po. Ngayon, i-connect natin from this point hanggang dito. Ayan na po. Pa-curve na po siya. Next step naman, i-connect natin tong point na to hanggang dito sa point ng hip line. Yan. Yan na po. Tapos, dako naman tayo sa hip line.
Mula dito naman po sa kanto na to, i-measure natin yung hip line natin. So it's 9. So mark natin dito. Pag sa back po, remember niyo po ito, pag sa back, mag-a-add naman tayo ng 1/2 inch. Kung sa front natin, nag-minus tayo ng 1/2 inch, sa back naman magdadagdag tayo ng 1/2 inch. Standard po yan ha, sa lahat po ng size. Ayan. So, bali, continuous lang natin itong line na to dito. Ayan. Tsaka, dito. I-ano lang natin yung line. Ayan. Ngayon, mag-curve tayo sa side seam niya. Hanapan din natin ulit ng smoothness ng curve niya. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ngayon, punta lang tayo sa crotch extension niya. Remember kanina sa front, yung 112 ng hip line is 3. So, binawasan natin ng 1 inches. So, bali 2 inches lang to. Ngayon, yung 1 inches na binawas natin, idadagdag natin dito. Okay? Yan. 1 inch. Ngayon, mula dito sa extension ng back, ng crotch, baba naman tayo ng 1/4. Hindi kasi sila pwede magpantay para maganda po yung crotch natin. Tapos, linyahan lang natin dito kahit broken line lang siya. Para may ano lang kayo. Guide. Ngayon, mula dito sa dulo, mula dito po sa dulo, is 1 and 1/2 po. Ayan. Ngayon, i-connect na po natin ito hanggang dito sa pamagitan ng curve ruler natin. Hanapan po natin yung pinaka best curve niya. Yan. Yan na po. Ayan na po yung crotch ano natin ng back curve. Yan. Ngayon, punta na tayo sa knee line at saka hemline. So, yung knee line natin, di ba 3.5 sa kabilaan. Ayan. Ito yung 3.5 niya, 7. Ngayon, mula dito sa inex natin kanina, magdadagdag naman tayo ng 1/4 kasi sa back, dagdag siya. So, dagdag siya ng 1/4. Ayan. Tsaka dito, 1/4 din. Ayan. Same din po dito sa hemline. 2.5. Ayan. Dito siya. Tsaka dito siya. Ngayon, magdadagdag tayo ng 1/4 ulit. Ayan. Ngayon, i-trace naman natin ito ng dito. Ng straight line. Ayan. Dito din po. Ayan. Tapos, same din po sa inseam natin. Dito pa rin po sa side. Hanapan pa rin natin ng best curve niya. Ayan po.
Yan. Ngayon, i-ano naman natin yung dito sa side naman. Ganun pa rin po, dito pa rin tayo sa sa side na to. Hanapan lang natin ng best curve dito. Ganyan pa rin siya. Itong side muna, pansamantala. Ganyan. Tapos ganyan na natin to. Yan. Best siya, smoothing siya dito. Yan. Yan. Ito na siya. Ngayon, kunin natin yung kunin natin yung dart allowance nito. So, kunin natin yung center nitong nitong waistline. Yan. Tapos, mula dyan sa center, bababa tayo ng 5 inches po. Standard po yan. Tapos, maglinya po tayo. Pag maglinya po tayo sa dart, hindi po pwede straight na ganyan. Kailangan po nakaganyan po siya. Kung ano po yung ito, pagka niya ng line. Parang pahiga siya. Yan. Tapos, kukunin natin yung 1/2 nito. Tsaka dito. Tapos, yan. Ayan na po. Ito na po. Tapos na po natin i-draft ang basic pants. Ngayon, i-cut ko to para mas-separate siya yung front and back. Tapos i-trace ko sa panibagong pattern paper. Tapos, i-draft ko naman yung side pocket niya at saka yung waistband niya. Okay? Ayan, gupitin po natin to. Yung gupit po natin, umpisa po tayo dito sa waistline niya. So, yung back po, yung gupitin natin. Tapos ko na pong i-cut yung pattern natin ng pants. Na-trace ko na siya sa malinis na pattern paper. Mas-sure notice po, nilagyan ko po siya ng 3/8 na sewing allowance sa lahat ng side ng pattern. At saka po dito po sa sa hemming, nagdagdag din po ako ng 2 inch. Yan po. 2 inch allowance po. Para sa fold natin sa hemming. So, ito na po yung pattern natin. Final pattern natin sa yan po. Ito na po yung final pattern natin ng pattern ng pants. Yan. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-draft natin dito yung side pocket niya. Ito. So, mula dito sa dulo, sa side niya, lalabas tayo ng 1/2 or 2 inches. So for me, 1/2 lang. Yan. Tapos, mula dito naman sa dulo, pababa is 5 inches. Yan. Ngayon, ilalay natin. Pwede siya pa-curve, ganyan. Ganyan siya. Pwede naman siya straight. Ganyan. Yan. Nasa sayo kung anong gusto mong side pocket. So, para sa akin, mas maganda yung straight. Yan. Tapos, i-continuous natin tong grain line pataas. Yan. Tapos,
kunin natin yung center nito. Bali 1 inch. Yan. Tapos mag-ano tayo mula sa kanto, mag-draw tayo ng pa-S. Pa-S lang. Yan. Yan. Ito na po yung packet natin. So, ita-transfer ko siya sa malinis na pattern paper. Ayan po. Meron pa ako ito pattern paper na naka-fold para sa ating packet. Ita-transfer ko po yung draft sa packet. So, bale, itong fold na to, itatapat lang po natin itong straight na to dito. Ayan. Yan po. Ayan. Tapos, i-ano lang po natin ito. I-trace lang po natin. Tapos dito, ayan po. Ayan. Tapos po, mamarking ko po dito sa may pa-S. Tapos, i-S ko na lang po yan. Marking din po dito. Saan yung dulo ng curve ng S. Slightly S po. Ayan. Ayan po. Tapos, i-fold ko to yung pocket opening and then i-ano ko po dito. Ganyan po. Tapos, draw tayo ng straight line ulit. Ayan. Tapos, ikakat po natin to. Hindi na po natin kailangan ng allowance kasi may allowance na po yung ano natin dito. So, kata lang po natin itong dito muna tayo mag-start sa taas. Tapos, yung S. Tapos, dito sa baba. Ngayon, i-gupit natin ito yung isang side lang po. Diba? Ganyan na po siya. Itong po ang i-gupit natin. And then, lagyan po natin ng allowance. Sewing allowance po. Mga 1/4. Yan po. So, ito na po yung ano natin. Then, gupitin na po natin dito. Maglagay din po tayo ng 1/4 na sewing allowance. Ayan. So, ito na po yung pants natin. Ayan. Ayan na po siya. Ngayon, iano ko naman yung waistband natin. So, ito po yung para sa waistband natin. So, i-fold ko to. Then, kukuha po tayo ng 2 inches. Then, atin pong i-straight line to.
Ayan. Tapos, kukunin natin yung sukat ng waistline, which is 26 inches. So, mula dito hanggang dito po, 26. So, i-ruler natin. Ayan. Ngayon, mula sa 26, kuha po tayo ng 3/4 po for sewing allowance. Ayan. Tapos, dito sa taas, maghanap po tayo ng 3/8. Ayan po. Tapos, ayan. So, ito na po yung waistband natin. Now, gugupitin na po natin to. Ito na po yung waistband natin. Ayan na po, tapos ko na pong i-pattern ng ating basic pants. Ito na po yung back niya, ito na po yung front niya, magkahiwalay na sila. Mayroon na po siyang sewing allowance sa lahat ng side. Ito na po yung pocket bag niya, para yan dito sa front. At saka, ito po yung waistband niya. Ngayon, ang gagawin natin dito, next video po natin, ikakat natin to sa tela, tapos tatahiin po natin ang basic pants. Okay? Thank you!